Sa mga balita naman po sa Metro Manila, guilty reasonable doubt ang hatol ng Taguig Regional Trial Court laban kina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawa pa nilang kapwa-akusado. Kaugnay pa rin yan sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa sa kanila ng aktor at TV host na si Vong Navarro. Ang sintensya sa kanila ng korte, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Pinagbabayad din sila ng 300 pisong danyos kay Vong Navarro. Bukod kina Cornejo, dawit din sina Simeon Palma at Ferdinand Guerrero. Mula sa Taguig Regional Trial Court, diretso kulungan sina Cornejo at Palma. Tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Pero plano ng pamilya Cornejo na iapila ang desisyon ng korte. Sumuko na rin kagabi si Lee sa NBI pero nanindigan siyang walang kasalanan. Hindi naman dumalo sa promulgation si Navarro pero para sa kanyang kampo, nakamit na nila ang matagal na hinihintay na hustisya. Epektibo naman kahapon ang adjusted work hours para sa mga empleyado ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na ang kanilang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Mas pinaaga po yan kumpara sa dating alas 8 hanggang alas 5 ng hapon para makabawas daw sa traffic tuwing rush hour. Pinabura naman ng mga empleyado ang bagong schedule lalo pat mas komportable ang kanilang biyahe. Giit ng Metro Manila Council o MMC, pansamantala lamang daw ito hanggang masanay ang publiko at ang skeletal workforce sa mga piling departamento. Lampas alas 5 na rin naman ang operasyon ng mga mahalagang serbisyo tulad ng City Disaster Risk Reduction Management at ng Traffic Enforcer. Sa taya ng MMC, nasa 112,000 LGU employees ang makikinabang sa mas pinaagang schedule. Matinding traffic naman ang bumulaga sa mga motoristang biyaheng south dahil sa pagsasaranga ng bahagi ng EDSA Kamuning Flyover. Bumper to bumper ang traffic sa mga motorista sa kasagsagan ng rush hour kahapon. Yun nga lang hanggang 6 na buwan pang tatagal ang kalbaryo na yan dahil Oktubre pa inaasahang matatapos ang repairs na gagawin sa flyover. Sinubukan naman ng News 5 ang mga alternative routes na inilatag ng MMDA para sa mga motorista. Pero kapansin-pansin na maluwag pa ang daloy ng trapiko sa mga ito. Kaya't ayon sa MMDA, posibleng maraming motorista pa rin ang hindi nakakaalam ng mga alternatibong ruta. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.